mga kapatid na ito po'y pinakamahalaga sa atin sapagkat ito po'y magdadala sa atin ng kaligtasan ng ating kaluluwa. So naniwala po ba mga kapatid na ang tao ay may kaluluwa? Amen. Sinong naniwala mga kapatid? Itaas yung dalawang kamay. Dalawang kamay. Palakpak po natin sa ating Ama. Praise the Father. Mga kapatid, hindi po tayo nagkakamali na ang tao po mayroong kaluluwa sapagkat ito po yung pag-aaralan natin sa ating Bible study ngayon para talaga, ano ba talaga ang plano ng Ama sa buhay po natin. Bakit narito tayo sa mundong ito? Kasi itong pangyayari itong kapatid, marami pong hindi nila alam. No? Ang akala nila, narito po tayo para mamumuhay. Di ba? Ang pupunta tayo dito, magtatrabaho po tayo para magkakaroon tayo ng kung ano pangailangan po natin. Di ba? Yun po. Pero regarding na mga kapatid, sa kaligtasan ng kaluluwa, hindi po nila alam. Kaya ngayon, ating pong talakayin po ito ngayon kapatid. Ang ating pong talakayin na ito, kuwan po yung lesson po natin ngayon is destination of man's soul. So saan ba talaga papatungo yung ating kaluluwa? Yun po yung kapatid ang pinakamahalaga. No, sapagkat kung nakikita po natin ngayon, napakarami na pong mga religion and denomination, no? Kahit nga dito sa area niyo mga kapatid, meron kami nakikita na church doon na nakatayo. Bago kami pumunta dito, marami po kaming na daanan ng mga church. So ano po bang purpose? Bakit dumami ang mga religion? So ano po talagang pakay nila? Isa lang po mga kapatid ang pakay doon para tayo makabalik doon sa kalooban ng ating Ama. Yun po yung plano. Ngayon, umabot na po mga kapatid ng 34,000 ang mga religion and denomination. So ang tanong po, totoo kaya mga kapatid? Nasa pamagitan po ng pagtayo nilang religion denomination, tayo po ay talagang 150% na makapasok sa kaharian ng langit? So yun po yun, kasi nakikita po natin ngayon sa daming religion, hindi na natin alam kung sino talagang totoo. Amen? Maraming nagsasabi, dito kayo, kasi pag pumasok kayo dito, kayo po'y maliligtas. Diba? Yun ang sinasabi. Sasabihin naman siya, hindi. Pag pumasok kayo dyan, hindi kayo maliligtas. Mapunta kayo sa impyerno. Pero nagdadala po sila ng mensahe ng kaligtasan. So ano po ba nga matid? Sinasabi po dito sa John 5, sinasabi dito matid sa chapter, sa Juan 5, verse 39. So sinasabi dito, saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggang at ang mga ito ay siyang nagpapatuo tungkol sa akin. So ibig sabihin mga batid, hindi po mga religion kundi saliksikin natin ang kanyang banal na kasulatan sapagkat dito po tayo makakuha ng tunay na kaligtasan. Kaya nga mga batid, ang bansang kaharian narito na po. So meron kayong katanungan ngayon na hindi nyo lang na minsan karamihan sa ano na naman po itong religion na pumunta dito. Kasi bawat ganito ang inisip kagad ng tao, religion. So mga kapatid, ito pong pagtitipo na po nito, itong nadirito po kami, ito po ay hindi na religion, no? Hindi na po ito denomination, kundi ito na po yung kaharian ng langit. So sino bang marunong mag-memorize sa the Lord's Prayer? Sa Matthew 16. No? Sinasabi doon, Our Father, or to heaven, holy be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Kung sabaga sa Tagalog, nating na nga inyong kaharian nyo dito sa lupa. Kung ano mang kalooban nyo sa langit, ganun din po sa lupa. So ngayon mga kapatid, sa mga huling araw, to these last days, yung dalangin na yan ay nagkakaroon na po ng katuparan. No? Yung kaharian niya ngayon batid, wala na po doon sa langit. Mayroon ng extension dito sa lupa. Ibig sabihin, yung kaharian na yung dinadalangin natin, nagkakaroon na ngayon ng kasagutan. Narito na sa lupa. Bakit narito na sa lupa? Kasi mayroon na siyang pinaghaharian. So, ngayon mga kapatid, ang kaharian sa lupa, nag-antay na po sa atin. Ang gagawin lang po natin, papasok po tayo sa kaharian ng langit na narito na sa lupa. Ibig sabihin, hindi na natin kailangan pang mamatay para malaman natin yung kalooban sa langit. So dito pa lang sa lupa, alam na natin yung kalooban sa langit. Kaya mga kapatid, nung ginawa po tayo sa ating Ama, ginawa po tayo hindi po sa pamagitan ng salita. Amen?
No, nung ginawa niyang, nakikita natin mga kapatid, ginawa lang to sa pamagitan ng kanyang salita. Sinasabi po, magkakaroon ng kalawakan, magkakaroon ng mga kataniman, no, sa pamagitan ng salita. Pero nung ginawa ang tao, Ayan ang tayo, taniman. hindi tayo ginawa sa kanyang pamagitan ng kanyang salita. So sinasabi dito sa Genesis chapter 2 verse 7, at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningan ang kanyang mga butas ng ilong ng hiningang may buhay. At ang tao ay naging kaluluwang buhay. Ibig sabihin mga kapatid, ginawa tayo sa kanyang mga kamay. Pwede naman siguro tayo mga kapatid sasabihin na magkakaroon ng tao. Pero hindi ginawa ng Ama. Bakit mga kapatid? Sapagkat napaka-importante po natin sa Ama. Amen. Ang Ama po may plano sa tao. So ang plano po ng Ama sa tao, gagawin tayo ngayon ng templo. Ano po yung ibig sabihin ng templo? Tahan. Hindi yung templo na simbahan, mga kapatid. No? Yung templo niya ibig sabihin, lagayan po. Tirahan ng espiritu ng ating Ama. Bakit espiritu? Sapagkat sinasabi po sa John 4:24, ang Diyos ay espiritu. So bilang espiritu, sino nakakita ng espiritu dito? Wala. Wala, no? Hindi talaga natin nakikita yung mga kapatid. Pero naniwala po ba kayo ng Espiritong Ama narito sa ating galing? Amen. Kasi sinasabi po doon, isa o dalawa na nagtitipon at nag-usap sa kanyang pangalan, narito Naroon siya ating sa kalagitnaan. Amen. So narito po siya mga kapatid. Malalaman po natin ang kanyang Espiritu kung madama natin yung kanyang presensya. Presence. So ang kanyang presensya narito po mga kapatid. Kaya nung ginawa ang tao, tayo ginawa, kumpleto po mga kapatid. Meron po tayong ditong tinatawag na tatlong komposisyon, no? The word of the Father teach the man is composed the three parts. Ano yon? Body, soul, and spirit. Kumpleto po tayo. Hindi po tayo kagaya sa mga hayop na meron silang body, meron silang kaluluwa. Pero sa tao, kinukumpleto po tayo kasi tayo gagawin ng templo. Sinasabi po doon sa 1 Corinthians 3:16, hindi ba ninyo nalalaman na kayo templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay mananahan sa inyo. Kaya tayo mga kapatid, kinakailang malinis para ang Espiritu ng Ama mananahan natin. So ano namang function sa opo pa akong kapatid sa katawan. No, katawan, itong katawan natin. The body tell us that we have come from the dust. Sinasabi nga dito, galing tayo sa alabok, no? At doon din tayo mauwi kung sakali ang ating katawan ay mamatay na po ang isang tao. So sinasabi dito sa Genesis chapter 19, sa pawis ng iyong mukha ay makakain ka ng tinapay hanggang ikay mauwi sa lupa sapagkat yan ka kinuha. Sapagkat ikay alabok at sa alabok ka uuwi. So yun yung mangyayari sa katawan natin pag namatay ang isang tao. So ano naman yung kaluluwa mga kapatid? Yung kaluluwa po, tell us who we are, kung sino tayo. Yun yung yung kaluluwa natin. Galing tayo sa hininga ng ating Ama. Sinasabi nga dito, hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hiningang may buhay. At ang tao ay naging kaluluwang buhay. Ibig sabihin, yung kaluluwa natin, nanggagaling yun sa Ama. Kaya, ang kaluluwa natin, yung nakakaramdam. Naniwala po kayo kapatid? Subukan nyo ngayon, kurutin yung balat nyo. Anong naramdaman nyo? Masakit. Masakit. Ang nakaramdam po yan mga kapatid, hindi po yung katawan natin. No? Ang nakakaramdam po yan, kaluluwa po. Sapagkat ang kaluluwa po mga kapatid, once na ang tao ay namamatay na ang tao, yung kaluluwa po, sisiparate po yan. No? Hihiwalay po yan sa katawan, yung tinatawag na spiritual death. No? O physical death. Physical death. Physical death yun. Yung paghiwalay ngayon sa kaluluwa ng tao. Katawan. Ngayon mga kapatid, sinasabi po dito sa Genesis chapter 7 to 7, at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hininga ng kanyang mga butas ang ilong ng hiningang may buhay at ang tao ay magiging kaluluwang buhay. So ibig sabihin mga kapatid, yung ating kaluluwa, sisiparit yan sa katawan natin at meron siyang paparoonan. Kasi sinasabi dito sa Ecclesiastes
chapter 12 verse 7, at ang alabok ay mauwi sa lupa gaya ng una, at ang diwa o kaluluwa ay babalik sa Diyos na nagbibigay sa kanya. So ibig sabihin mga kapatid, yung kaluluwa po natin hindi po namamatay. Amen? Pag nag-intact ang kaluluwa, yung physical life, nabuo lang yan kapag ang katawan at ang kaluluwa mag-intact na. Ngayon, halimbawa mga kapatid, katawan tapos minus kaluluwa, anong mangyayari doon? Patay. Walang buhay. Ibig sabihin yun, patay po. Kasi ang nagpapagalaw po sa atin, ang nakakaramdam po kapatid, ang nakakaalam po, yung ating pong kaluluwa. So ang kaluluwa natin, kapag nawala tayo dito sa sanlibutan, sisiparit yan at mayroon siyang patutunguhan. No? Mamaya po, pag-usapan po natin yan, kung saan Saan ang pupunta ang ating patutunguhan? kaluluwa. No? Kasi dito mga kapatid, ipapaliwanag ko muna sa inyo kung bakit mayroong espiritu. Kasi kanina naano natin yung katawan, ang tao may katawan, ang tao ay may kaluluwa, at ang tao ay may espiritu. So ano naman yung function ng espiritu sa Sige. tao? So, the spirit tell us who our creator. Ibig sabihin mga kapatid, yung espiritu nga, yun yung kung sino yung lumala lang sa atin. No, kung sino yung ating tagapaglikha, no? Yun po yun. It comes from the command of the word of the Father Creator. It's the seed that God had implanted to us. Ibig sabihin, yung spirit na yun, yun yung dapat na mananahan sa atin. Yung words na yan, pag sinasabi dito sa John 63, ang espiritu nga ang bumubuhay. At sa laman ay walang anumang pakikinabang. Ang mga salita na sinalita ko sa inyong ay pawang espiritu, ay pawang may buhay. Ibig sabihin, yung espiritu, yun yung pinakamalagas sapagkat yun po yung mag-create kung saan papatungo yung ating kaluluwa. So ngayon mga kapatid, ang espiritu po ay dalawang klase po yan. No? Meron pong tinatawag na spirit of the devil at spirit of the Almighty Father. So ngayon, kung ano yung espiritu na papasok sa kaluluwa mo, yun yung mag-determine kung saan ka pupunta ngayon. Na kung sakali ang espiritu ng ating Ama ang nananahan sa inyo, pag nawala po tayo dito sa sanlibutan, saan po tayo papatungo? Heaven. Doon tayo sa heaven. Sinong gusto sa heaven mga kapatid? Amen. Gusto natin talaga yun mga kapatid. Sapagkat yun po yung pinangako ng ating Ama ngayon. Na tayo po, kaya ginawa tayo kasi gusto tayo gagawin ng templo. So ibig sabihin, tayo gagawin ng heaven, ang Ama ang mananahan sa atin. Kaya sinasabi po dito mga kapatid, magkikreate ngayon ng spiritual life. Ngayon, kung sa sarili natin, sa kaluluwa natin, kung mananahan ang spirit of the devil, saan tayo papunta? Hell. So, ibig sabihin, ang kaluluwa po natin, pag namatayan, yung katawan natin, pag namatay po ang isang tao, sisiparit ang kaluluwa at may siyang pupuntahan, dalawa ang kanyang pupuntahan, heaven and hell. So, sino namang gusto sa hell? Yun mga kapatid. So, ganito po kasi mga kapatid, no? Yung original na plano ng ating Ama, napakaganda po. No? Talagang bago niya ginawa ang tao, ginawa niya muna ang buong sanlibutan. Talagang ginawa niya muna lahat. Bakit mga kapatid? Sapagkat gusto ng ating Ama na tayo gawin niyang hari, queen and king. Ibig sabihin, tagapamahala tayo sa kanyang mga nilalang. So ngayon, gagawin din tayo mga kapatid na tagapagmana. So ibig sabihin, yung sonship at saka yung kingship, ibibigay po sa atin. Yun yung plano ng ating Ama bago nagkasala ang ating unang magulang. So ngayon, nung nagkasala ng ating magulang, ang nangyari po mga kapatid, yung plano niya, isipin mo nung bago sila nagkasala, napakaganda ang plano ng ating Ama. Walang kamatayan, walang sakit, no? Lahat. Prosperity lahat. Kung anong gusto mo, ibibigay yan. Lahat nandito. Pero nung nagkasala ng ating unang magulang, sinong ating unang magulang? Adam and Adan Eve. sa Eve. Yun po yung unang magulang. Na yun mga kapatid, ginawa ng ating Ama kasi sa pamagitan nila, dadami po tayo. Pero, marami tayo na sumusunod sa kalooban ng Ama. Ngayon, bago sila nakasala, binigyan mo sila ng instruksyon ng Ama. Sabi niya, sa halamanan sa Garden of Eden,
sa nakikita nyo sa gitna ng Garden of Eden, may kalayaan kayong kakain yaon. Sabi ganon. Datapwat sa punong kahoy na nagpakilala ng mabuti sa sama, ay huwag kayong kakain. Sapagkat sa oras kayo'y kakain na yaon, kayo'y mamamatay. Yun po yung utos ng Ama sa kanila. No, binigyan sila ng instruction. Yun yung pumasok yung words ng Ama, yung Espiritu, pumasok sa tao. Kaya lang mga kapatid, kaya yung plano ng Ama na dapat wala tayong kamatayan, mamumuhay tayo na masagana, hindi natutupad yun dahil alam ni Lucifer, the devil, ang plano ng Ama sa tao. Kaya ngayon, gumawa ng pamaraan si Lucifer. Umiksina sa ngayon, mga kapatid. Anong iksina niya? Plano niya ngayon, i-deceive yung ating unang magulang. Gusto niya na siyang mananahan sa tao. Nanagumpay ba si Lucifer? Mga kapatid, nanagumpay po siya. Kasi nung nagkita sila ni Eve doon sa Garden of Eden, sinasabi ni Lucifer, anong sinasabi ng Ama sa inyo? Hindi daw kami pwedeng kumakain sa punong kahoy, malaya kami makakain. Pero dapat sa Maliban sa puno isa. na magpakilala na mabuti sa sama ay hindi daw kami kakain sapagkat kami daw mamamatay. So anong sinasabi ni Lucifer? Hindi totoo yan. So ngayon, binaliktad niya ngayon instruction ng Ama. Kasi gusto niya mamumuhay sa tao, gusto niya maghari sa tao. Sinasabi niya, kaya sinasabi ng Panginoon sa inyo yan para hindi niyo malalaman yung tama at mali. Pero kapag kinain nyo yan, hindi kayo mamatay, bagkus magiging Diyos kayo na parang katulad niya. Ibig sabihin, maging Diyos sila. So ngayon, ginamit nila ngayon ang kanyang freedom of choice, mga kapatid. Ang choice kasi freedom of choice, ibig sabihin ng freedom of choice, gift po yan sa ating Ama. No? Ang freedom of choice natin, nasa sayo na po. Kung pipiliin mo Ama o hindi. Yun po yung freedom of choice. May kalayaan tayong mamili. Pero nung pagkakataon na yon, pinili po ng ating unang magulang na si Eve, yung choice na sumuway. Sumuway sa kalooban Ama. Instead na hindi niya kakainin isang prutas sa punong kahoy, kinain niya ngayon. So ibig sabihin mga kapatid, nung kinain niya ang prutas, pumasok na ngayon ang kasalanan ng tao. Doon, naputol ang koneksyon natin sa Ama. Ang Ama to, ikaw to. Nung kumain sila, kasi instruction sa kanila na huwag kumain, ngayon kumain sila, naputol ngayon ang relasyon natin sa Ama. Kaya ang tao ngayon, kung mapapansin nyo, nag-interpret na lang sila tama at mali according na sa sarili nila. Hindi na sa Ama. Kaya pag once ang tao sinaway mo, Brad, sis, mali yan, sasabihin niya, hindi, tama to. Tama yung kasi, ayon sa kanya. Kaya yung sinasabi ni Lucifer na magiging Diyos kayo na katulad niya, totoo po yun. Kasi nagiging katulad tayong Diyos. Diyos na tayo ngayon sa sarili natin. Kaya wala nang sa atin, turo sa atin, kung mayroon mang itutuwid, may ikukorek sa atin. Kaya nga ego natin talagang, ay hindi, tama po itong ginagawa ko. Mali yung inanyo nyo. Ibig sabihin mo kapatid, wala na tayo sa koneksyon ng ating Ama. Kasi ang spiritual na mata ng ating Ama, yung pagtingin sa tao, pagpatay, hindi po physically, spiritually. Kapag tayo wala sa koneksyon ng ating Ama, anong mangyayari doon mga kapatid? Patay tayo sa paningin niya. Kahit 1,000 tayo dito, gumagalaw, meron tayong kaluluwa, meron tayong katawan, pero ang nanahan naman sa atin dito, espiritu ni Lucifer. Paningin ng eyes of the Father, mga kapatid, patay po tayo. Kaya ngayon, gusto ng Ama na ibalik po tayo sa kanyang plano. Kaya naririto, napakinggan po natin yung mensahe nito. Para yung plano niyan mula ng pasimula, ikukumpleto niya ngayon. So nakukumpleto na ba ngayon mga kapatid? Sa mga huling araw nito, nakukumpleto na po. So ang Ama ngayon, ang kanyang kaharian ibinaba na dito sa lupa, meron na po siyang pinagharian. So ang tanong po namin dito, nakilala niyo po ba si Pastor Apollo Sikibuloy? Hindi niyo pa napakinggan kahit kailan? Ngayon pa lang, mapalad po kayo mga kapatid. Kasi ngayon, napakinggan niyo na po yung pangalang Pastor Apollo Sikibuloy. Sapagkat si Pastor Apollo Sikibuloy, galing din siya sa denominasyon. No, galing sa religion. Pero nang dahil meron siya talagang pag-ibig sa paggawa sa kalooban ng Ama, kinuha siya doon sa denominasyon. Ngayon, pinili siya mga kapatid, binigyan siya ng pagkataon na magiging anak, sons ng ating dakilang Ama.
Kaya ngayon mga kapatid, ang titulo po ni Pastor ngayon, na narito po siya ngayon, siya po'y binigyan ng pamahala sa kaharian. So ang kuwan po niya ngayon is the appointed son. Ibig sabihin, appointed son, bago ka mag-appoint mga kapatid na maging appointed son, dadaan ka muna sa iba't ibang kapamalaan. So si Pastor po mga kapatid, galing sa makasalanan, galing sa kuwan, akala niya ligtas na siya dahil nangangaral na siya ng Word of God, pero mga kapatid, nung pinapahayag sa kanya ang kalooban ng Ama, hindi pala basta-basta tayo magiging sons and daughters. So ibig sabihin, marami tayong dadaanan mga kapatid. Maraming proseso ang gagawin po natin. Kaya ngayon, narito po ang kaharian natin Ama para papasukin po tayo. So ano ang susi upang tayo po ay makapasok sa kaharian? Pagsisisi. Kasi gusto man ng Ama na ibalik tayo sa plano. 'Di ba nung sinabi niya noon na dahil noon pa yan mahal na tayo, hanggang ngayon mahal po tayo nating Ama. 'Di ba nung ang ating unang magulang doon nagkasala sila, tapos dumating sa punto ang pagtawag, tinawag ang Hudyo, yung Jewish age, mga kapanahonan doon, nireveal ng Ama ang mga yung mga spiritual na para bumalik sila sa kalooban ng Ama, hindi nakakaroon ng katuparan. Hanggat dumating ngayon sa punto ngotid sa mga huling araw nito, na mayroon siyang pinagkatiwalaan na anak na ngayon na nagumpay at ngayon ginawa siyang appointed son at siya po'y pinagkatiwalaan sa spiritual na bagay. Kaya ang kapatid, ang susi na tinuturo po nating Ama sa pamagitan ni Pastor, walang iba po mga kapatid yung pagsisisi. 'Di ba? May mga pintuan po tayo. Subukan nyo ilalak yung pintuan. Nakalak, kung may doorknob, nakalak siya. Ngayon, paano ka makapasok doon kung walang susi? 'Di ba? Kahit anong tulak mo, sisirain mo, makapasok ka doon. Pero hindi po ganyan ang way para pagpasok sa kaharian. So ngayon, ang susi po ngayon, kinakailangan pagsisisi. So ano ngayon ang pagsisisi? Sabihin na, Brad, repentance. Oh, repentance. 'Di ba? Ang pagsisisi mga kapatid, yun yung susi upang tayo po ay makabalik sa kalooban ng Ama. Para yung plano ng Ama na mula't simula, makuan po sa kuan natin, maganap sa buhay natin. So, kinakailangan mga kapatid, isuko natin ang ating mga sarili, kalooban. Bakit sarili? Sapagkat ang sarili nating kalooban, yun yung puno ng kasalanan. Sarili natin, will natin. Bakit will natin mga kapatid? Nung bago nakasala ang ating unang magulang, walang ibang kalooban ang nadodoon. Ano yon? Will of the Father. Nung nagkasala na sila, may sumibol na isang kalooban. Ano yung kalooban ng tao? Kaya ngayon, kalooban ng tao at kalooban ng Panginoon, ng ating Ama, hindi na sila mga kasando. Always contrary talaga yan. No? Sasabihin ng Ama, love your neighbor. Sasabihin ng will sa hindi, paano ko siya mamahalin? Siya yung nagnanakaw ng kwarto, mga hayop ko. O, di ba? Mahalin mo yung ang Ama, ang Panginoon, ang buong buhay mo, buong puso mo. Sasabihin mo, sabihin ng sarili mo, paano ko mamahalin siya na marami akong mga anak, di ba? Focus muna ako sa mga anak. So mga kapatid, nagkakaroon talaga ng hidwaan. Hindi na makasalong. Kaya ngayon, kinakailangan yung isang kalooban doon alisin sa buhay natin. Anong kalooban na alisin natin doon? Yung kalooban ng tao. Kasi yun yung pinakapuno ng kasalanan. Kinakailangan, isurrender natin yun. Isurrender natin yun. Mangako tayo una-una, isurrender natin yung ating lumang espiritu. Yung lumang espiritu, yun po yung nagpapagalaw na hindi natin alam na tayo pala nakagawa na ng kasalanan. Yung espiritu ni Lucifer, minana kasi natin yung mga kapatid, mula pa ng pasmula hanggang ngayon. No, yun yung isuko natin, mangako tayo na hindi ng aking kalooban masusunod, kundi ang inyong kalooban na Ama ang matutupad sa buhay ko. Ibig sabihin, kinakailangan gawin natin ng sincere po itong atin. Sapagkat, kapag binanggit na natin yan, nangako na tayo sa Ama, nagkuha na tayo, nag-surrender na tayo sa itong sarili, dadaan po, titistingan po tayo ng Ama kung totoo yung sinasabi natin. No? Kung totoo na talagang nasa Ama ka. Kasi darating ang panahon, titistingan ka mga kapatid, kung saan talaga yung commitment, kung ano talaga yung sinasabi ko, totoo ba o hindi. Susubukan po tayo. Kaya dito sa kaharian, tinuturo po ng ating mahal pastor, Pastor Apollo Sigibuloy, kung paano magsisi. Kasi dalawang klase ang pagsisisi. Ano yun? Faulty repentance at saka true repentance. Tunay na pagsisisi. Tunay na pagsisisi, yun yung applicable dito sa bansang kaharian. Kasi pag hindi ka tunay na pagsisisi, hindi ka tunay na nagsusuko, darating ang panahon mo patid,
na aalisin ka rin dito sa bansang kaharian. Itatapon ka rin sa labas. Kaya ngayon mga kapatid, yun po yung pinakamalaga sa atin, yung sapagkat kung hindi po tayo magsisisi mga kapatid, meron po tayong mapupuntahan. Sinasabi na po kanina natin na mapupunta tayo sa langit at sa impyerno. So narinig nyo po kanina yung binabasa ko sa inyo, yung sa Luke 16. Doon po mga kapatid, yun po yung nagpapatunay na ang ating pong kaluluwa ay may patutunguhan. No? Yun yung napatunay mga kapatid na hindi pala kagaya lang sa iniisip ng iba na kapag namatay ang tao, wala na. Kaya nga, di ba, narinig nyo na maraming mga tao ngayon nagpakamatay? Kasi ang nasa mentalidad po nila mga kapatid, malaki na ang problema ko, hindi ko na kaya. Bahala na to, hindi ko na kaya. Magpakamatay na lang ako para matapos ng lahat. Di ba, yung sinasabi. Pero mga kapatid, mali pong paniniwala yon. Sapagkat, once na mamatay ka, final. Kung sabaga, yun yung destiny is final. Ibig sabihin mo, kapatid, yun yung pasimula ng buhay mo. Yun yung pasimula ng buhay mo. Akala mo tapos na, hindi pa mga kapatid. Yung ginagawa po natin dito sa sanlibutan, itong ginagawa po natin ngayon, is temporary lang po to. No? Hindi pa tayo, buhay natin to, kundi temporary lang po to mga kapatid. Kaya nga, meron tayong ganito na pag-aaral. Kung sabaga, inano to ngayon mga kapatid, nililinis tayo dito. Yung sinasabi po nila na purgatory, di ba, na kung ano po na sinasabi ng pare na may purgatory, mali pong paniniwala po yon. Sapagkat ang tao po, kapag namatay po, naniwala po ba kayo na tao na mamatay? Ha? Amen. Sasabihin ko, Brad, bakit nag-ano ka ng kamatayan? Mga kapatid, inano po natin to para maunawaan po natin. Kasi ang tao talaga na mamatay. Sasabihin mo, bata pa naman ako hindi pa ako mamatay. Mga kapatid, ang kamatayan po walang pinipili. Pumunta po tayo ng sementeryo. Tingnan po natin yung mga kabaong doon. May maliliit pa, may mga matatanda na. So, ibig sabihin, hindi natin alam yung kamatayan po natin. Pero alam natin yung birth certificate natin. Kung kailan tayo sinong may birthday ngayon? Kasi kakantahan kayo ng birthday song. Kapatid. So alam natin, pero yung kamatayan hindi natin alam. Paano? Mamatay ka ngayon, tapos hindi ka nakakunik sa Ama, saan ka pupunta? Impyerno mga kapatid, napakasakit po, di ba? Pero, yung impyerno yung mga kapatid, dapat hindi natin pupuntahan yan. Kasi yung impyerno niyan, ginawa yan para kay Lucifer yan. Pero kung pipiliin kasi sinasabi po dito mga kapatid, your decision determine your destination. Ngayon, kung ano yung maging desisyon mo ngayon, yun yung magdadala sa iyo kung saan ka pupunta ngayon. Ngayon, kung desisyon mo na maglingkod sa Ama, mapapagamit sa Kanya, at ikaw, mangako ka na hindi na ang kalooban ang masusunod mo, pupunta ka doon sa kinaroonan. Kagaya nung binasa natin yung si Lucifer. Yung Lucifer nga, yung lugar ni Lucifer, yung mayaman, at saka yung mahirap. So kanina, yung binasa po natin sa Luke 16:38, ito po kwento po ito ng dalawang tao. No? May isang mayaman at may mahirap. So yung mayaman na yon, talagang nagtamasa siya ng kayamanan niya. Kasi nung buhay pa siya, dito pa sa lupa, lahat ng pangailangan niya, kaya niya kukunin. No? Samantala, mayroong isang mahirap mga kapatid, yung mahirap na yon, talagang kahit anong gusto niya. Kaya nga sinasabi dito, minsan na siya ng hulog mumo. No, ibig sabihin, napakahirap niya talaga mga kapatid. No, naghirap siya. Pero, nung sila ay nawala na dito sa sanlibutan, kasi sinabi dito, dumating sa kanila yung kamatayan, no? Nangyari na namatay si Lazaro, at si Lazaro ay dinala doon sa sinapupunan ni Abraham. Namatay naman ang mayaman, at nung paggising ng mayaman, pagdilat sa mga mata niya, saan siya natagpuan? Sa Hades, doon sa impyerno. Doon siya napupunta. Pero mga kapatid, itong nakaramdam, itong nakakita, hindi na po ito katawan. Kasi ang katawan niya ngayon, nasa lupa na, bumalik na sa alabok. So itong kaluluwa na to, itong kaluluwa natin, hindi yung katawan natin ang napapagalaw sa atin. Kaluluwa po mga kapatid. Yung five senses, sinong nakakalam sa five senses of
Sight. Oh, See. seeing, sense of Touch. touch, oh, smell, oh, oh, hindi po yung katawan natin, kaluluwa po mga kapatid. Kaya, nung sinasabi dito, nakita nung mayaman nandun na siya sa ano, nakaramdam na siya, kaya tumatawag siya, sabi niya, sumigaw siya, Amang Abraham, maawa ka sa akin, suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa alab na ito. So, sinong nagsasalita dito? Kaluluwa na po natin. Yung kaluluwa na natin ang nagsasalita dito. Kasi ang kasing pisikal na pangatawan, babalik na po sa alabok yon. At ang pinakamahalaga po ng kapatid sa atin ay ang kaluluwa. Yun po yung pinakamahalaga sa atin, mga kapatid, ng ating Ama. Kaluluwa po natin. So ngayon, anong sinasabi ni Abraham? Datapat sinasabi ni Abraham, anak, dito na, anak, alalahanin mo na ikaw ay tumatanggap ng iyong mabubuting bagay sa inyong pamumuhay. At sila sa ngayon ding paraan ay masasamang bagay. Datapat ngayon ay inaaliw siya rin at ikaw ay nasa kahirapan. Baliktad na ngayon yung nangyayari. Kasi nung sila sa lupa pa, nagtamasa ng pagpapala yung mayaman. Samantala, nung sila ay namatay na at pumunta na sa ibang lugar o doon sa internal life, nabaliktad na. Sila sa na ngayon ang nagtamasa sa mga pagpapala. Samantala, yung mayaman ngayon, siya ay nagdurusa na. Pinapakuha na ngayon ni Abraham sa kanya. So, ano sinasabi niya ngayon mga kapatid? At sinasabi pala dito ni Abraham, diba nag-request siya na papuntahin sila sa itubog ang kanyang daliri. Ang sinasabi ni Abraham, hindi na po pwede. Sapagkat mayroong bangin na nakalagay po sa kaligitnaan natin. Ibig sabihin mga kapatid, kapag ang tao po namatay, wala na pong lipatan yon. Amen? Amen. Wala nang lipatan. Ibig sabihin, kung ano yung destination mo, yun na yun. Hindi ka na pwede na, minsan, nag-ano po tayo dito, di ba, pag may namatay ang isang tao, anong ginawa natin? Nagbuburol po tayo. No? Anong ginagawa natin sa kanila? Nanalangin po tayo, di ba? Anong dinadalangin natin? Na yung patay mapunta doon sa... Kasi pag once na ang tao, ito yun na, mga kapatid, itong sasabihin ko, ito yung na pang-isip ng tao. Na sinabi nila, pag namatay daw ang tao, pupunta doon sa tinatawag na purgatory. Tapos, ang purgatory, yung kaluluwa na doon, kailangan yung mga buhay, manalangin sila sa patay para yung kaluluwa na yon maalis na sa purgatory at pupunta sa langit. Mali pong paniniwala yung mga kapatid. Sapagkat dalawa lang, sinasabi dito sa binasa natin, dalawa lang ang pupuntahan natin, hell at saka heaven. Yun lang po, walang purgatory po mga kapatid, mali po yan. Kathang isip lang ng tao yan. Kung sino man yung gumagawa niyan, deceivers ang mga kapatid. Nililing lang po tayo. So, walang katotohanan yon. Ngayon, mga kapatid, sabi ng ating kuwan, kahit anong gagawin natin, hindi na po tayo malilipat doon. Wala nang lipatan. Kasi kung ano yung ginawa mo rito, kasi meron tayong book of life at saka yung kuwan, aklat ng gawa. Kung ano yung nakasulat sa aklat ng gawa mo, yun din yung magiging basihan sa kaligtasan mo. Ngayon, kung ikaw, gumawa ka palagi sa kalooban ng Ama, meron ka pupuntahan na buhay na walang hanggang. Pero, kung ikaw, sinunod mo pa rin ang kalooban ni Lucifer, pupunta ka sa kinaroonan ni Lucifer. So ngayon mga kapatid, sinasabi dito, yung nangyayari, naging baliktad na ngayon mga kapatid. Sapagkat tayo po ay nanalangin doon sa patay. Pero ang katotohanan po mga kapatid, ang patay po ang nanalangin sa buhay. No? Ito po yung biblical po tungkol, sinasabi po rito. Sabi niya dito, kaluluwa na to napatay yung kaluluwa na yun nasa kuhan, sinasabi dito. At sinabi niya, ipamanhi ko nga sa iyo, Ama, nasuguin mo siya sa bahay ng aking ama. Sinong nagsasalita nito? Kaluluwa. Anong request niya? Ipamanhi ko. Nag-request siya kay Abraham. Suguin mo daw sila sa ipapuntahin sa bahay ng kanyang ama. Bakit mga kapatid? Sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki doon upang sa kanila'y patutuhanan niya, baka pati sila'y magparito sa dakong ito. Ayaw niya mga kapatid, na yung 5 kapatid niya pupunta sa kinaroonan niya. Tutuusin mo natin, mas okay ngayon, di ba? Kasi mag-reunion sila doon. Di ba? Pamasaya pag mag-reunion. Pero mga kapatid,
itong pagkakataon na to, ayaw niya yung 5 kapatid niya punta sa kanya. Bakit? Siya mismo alam niya ang buhay niya doon, na nasa pagdurusa siya. Kaya ngayon, nag-request siya na ang kanyang si Lazaro pababain sa lupa para yung kanyang mga kapatid doon, sinasabi dito, kaya baka daw sila ay magsisi pa. Ibig sabihin mo kapatid, ang nanalangin ngayon, yung patay na. Siya na yung nanalangin sa buhay natin. Kaya, siguro kung meron tayong mga kamag-anak na patay na ito ng kapatid, ito na yung kasagutan na kanyang dalangin doon. Bakit? Naririto po kayo. Oh, napakinggan niyo po yung mensahe. Sinasabi doon, Ama, sa bundok ng, ano to? Lagundi. Murong, sa Lagundi. Sakop ng Lagundi to, di ba? Meron akong mga kamag-anak doon. Oh, ipaparating mo sa kanya yung mga mensahe. Ito na po yung mga kapatid. Mensahe na to ng kaligtasan. Amen. Mensahe ito ng kaligtasan upang ang ating pong kaluluwa, mga kapatid, mapupunta po tayo sa buhay na walang hanggang. Ito po yung pinakamahalaga sa atin. Yung katawan natin, hindi po mahalaga sa Ama to. Kahit gaano tayo ka mayaman, gaano tayo ka wapa, o maganda, pugi, walang saysay po sa kanya yung mga kapatid. Wala. Ang tinitingnan po ng Ama, kaluluwa natin. Kasi ang kaluluwa, sinasabi nga dito, once daw na isang kaluluwa ang magsisisi, libu-libong anghel ang magsasasa sa langit. So ngayon mga kapatid, siguro naman hindi lang isang kaluluwa ang nagsisisi ngayon. Amen? Hindi lang isang kaluluwa, ibig sabihin maraming kaluluwa. Ibig sabihin pag maraming kaluluwa, yung Milyon. anghel nagsasaya sa langit. Doon sila matutuwa mga kapatid. Kapag tayo ay magbalik loob siya. Gusto kasi ng Ama na ibalik tayo sa plano niya. Hindi po ayaw niyang manatili tayo sa ganitong kahirapan na to. Ayaw ng Ama nito kasi hindi niya plano to. Bakit nangyayari to sa atin? Nandahil sa ating unang magulang. May nagsasabi nga kapatid, kung ako pa si Eve doon, sana hindi tayo magaganito. Kasi pipiliin ko talaga sumunod sa kalooban ng Ama. Sana ikaw yung nagiging Eve. Diba? Sana ikaw yung naging Eve. Kasi kung sa panahon na ni Eve, nasa level kasi sila mga kapatid ng infancy. No, ibig sabihin, alam na ng Ama na medyo ano pa sila sa spiritual. Pero, dapat ang ginagamit po nila mga kapatid, yung freedom of choice na sumunod sa kalooban. Kaya mga kapatid, itong bansang karian, nung inoper to sa ating pong mahal na pastor, instead na hindi siya susunod sa kalooban, ang sinunod niya mga kapatid, ginamit niya kanyang freedom of choice doon sa pagsunod sa kalooban ng Ama. Yun yung kanyang ginagamit. Kaya, yung sinasabi ni pastor ngayon na true repentance, yun ang susi, gawin po natin sa buhay yun mga kapatid. Itong ginagawa natin, huwag po nating isa sa bahala ito mga kapatid. So ito po yung pinakamahalaga sa buhay natin. So dapat to makatatak na sa inyong puso, isipan itong pagkakataon na to. Sapagkat kung ano nyo, i-analyze po mga kapatid, malaking area to dito, talang sinasabi, bakit kaya rito? Dahil mahal tayo ng ating Ama. Nandyan lang po siya mga kapatid. Nag-antay lang sa atin kung lalapit tayo sa Kanya. Kasi, ang Ama po mga kapatid, kung choice natin na hindi natin pipiliin siya, wala siyang magagawa. Ngayon, kung choice natin na pipiliin ng Ama, walang magagawa yung kaaway, si Lucifer. Ibig sabihin mga kapatid, nasa atin po ngayon ang desisyon. Sa atin ngayon, kung ano ang magiging desisyon natin. Kung gusto nating pupunta sa kalooban ng Ama, meron tayong buhay na walang hanggang. Kung gusto nating sumuway sa Ama, meron din tayong buhay na walang hanggang na puro pagdurusa. Sana pipiliin natin. No? Mga kapatid, ito po ay sinasabi ko, divine appointment sa ating Ama. So ngayon, huwag niyo pong sayangin to. Ngayon, i-invite po namin kayo. Paano ba sister ang invite natin sa kanila? Kasi meron po tayong KLC sa Angono, no? Maganda mga kapatid, makapunta po kayo doon. Gawin niyo lang ng ano ba, yung ihingi niyo sa Ama. So gagawa po tayo ng plano para makarating kayo doon, no? Sasabihin natin na, Brad, paano makapunta doon? Napakalayo man. Nasa bundok kami, tapos Angono 'yon. Mga kapatid, ang Ama po mga kapatid, wala pong imposible sa Kanya. Amen? Naniwala po kayo?
Walang imposible. Kung gustuhin natin. Yun po yung mga kapatid. Kasi kung ayaw natin, wala talaga magang awa. Pero kung gusto natin, siya ang magbibigay sa atin ng kaalaman. Kaya itong invitation na itong kapatid, paabot po namin sa inyo. Welcome po kayo sa kaharian ng ating Ama. Ang kulang na lang po sa inyo mga kapatid, lalapit po kayo sa Kanya. Kasi ang Ama po mga kapatid, pag-ibig po siya. Hindi siya nagbaliwala sa atin. Nandyan lang po siya. Ang problema lang sa atin po mga kapatid. No, ngayon, pagkakataon na to na ibigay na natin yung ating sarili. So, sabi naman ng ating Ama, kung mayroon tayong plano sa buhay natin, okay yun. Gusto mo magtayo dito ng building sa malaki? Pwede yun. Mga kapatid, mas maganda nga. Pero, isama natin siya sa mga plano po natin. Amen? Kasi kung nagplano ka lang, sarili mo, sige, binigay. Nagkakaroon ka ngayon ng malaking building dito. Ang tanong, pag nawala ka dito sa sanlibutan, madadala mo ba yung building? Hindi mga kapatid. Di bali, makakaroon tayo ng maraming mga kuwan dito, kayamanan, basta i-partner natin sa buhay ang ating Ama. No? Ang ating Panginoon. Yun po yung pinaka-sekreto dyan mga kapatid. No? Yun po yung pinaka-sekreto doon para tayo muli makabalik sa kalooban ng Ama. Amen? So ngayon, bago po tayo magtatapos, bigyan ko po kayong pagkataon na magtanong. No? Regarding sa topic natin, o yung iba pang mga katanungan. Mas maganda kasi mga kapatid, sa pagtatanong po natin, minsan meron tayong hindi naunawaan. No? Kasi ito po mga kapatid, pinakamahalaga po to sa atin. Kung ano man yung napag-usapan natin, ano man topic ngayon, na hindi nyo naunawaan, pwede nyo po itanong ngayon mga kapatid. Para makumpleto talaga yung mga pagpapala na matatanggap po natin. Ay Brad, anong Conrad? Ha? Mama mo ate. Ano bang Teresa. May tatanong pa kayo? Sa amin, wala na po kami magtatanong dahil lahat naman turuan. Na kasi sabi nga nila, dalawa lang daw yung pag hindi yung pagtatanong, kung walang magtatanong, dalawa lang daw yan. Naintindihan o hindi. Ganun na. Pero mga kapatid, sa totoo lang, alam ko na nanawaan niyo po. Ang wala namin dito mga kapatid, wag lang po nating i-disregard to itong mga pag-usap natin ngayon. Ito na yung kuha ng Ama na nakatatak na ngayon sa aklat ng buhay po natin, sa aklat ng gawa. So mayroon nang itong pizza ngayon, nakatatak na po to. So ngayon, ang gagawin na lang po natin, okay ba sa inyo mga kapatid na invite kayo doon sa Kilse, sa Angono? Kailan po yun? Ngayong Sunday. Sa linggo. Hindi, kung ano nyo, sabay-sabay na tayo. Isang tanong. Ito kasi wala mga, yung problema at yung sakyan ko sa amin. Kasi, Pwede rin ho yan. yan ang problema sa amin. Kasi, Linggo naman. Okay lang kaya sa murong sila na yun? pwede sa lagon din na kami sunduin nyo. Gano'n, sila, kasama ko kasi gusto. Kahit dyan na lang sa paglabas. Kung makaano kayo dyan. Sa may kaya nyo kalsada. lakarin, dyan na lang kayo sa extension. Kasi yun ang problema sa taga sa amin. Kailangan, kuya, di kayo baka pagdating doon, isa na lang ang pupunta, Kailangan. nakakaano naman, kailangan lahat pa rin kayo. Kasi yung service nakaano sa amin, yung Doon, huwag niyong problemahin. Tapos pagkain ng physical. Kasi unang-una pinapakain ito spiritual, pagkatapos yung physical. Wala yun. Baka isipin nyo na wala kayong pamasahe, wala kayong pera na pambilin tinapay. Wala kayo provide mo. Basta nakita na mas sincere po tayo. Amen. Kasi ito po yung talaga mga kapatid yung pinakamahalaga sa atin. Yun yung talaga ilagay natin. I-picture out nyo mga kapatid. Doon, nag-start ko ng... Dito, namumuhay tayo. Diba? Hindi naman tayo namumuhay talaga itong masagana. Paano naman kung wala tayo sa connection ng Ama? na anong step na doon? 8 o'clock.
So kaya po rin napunta kami dito mga kapatid sapagkat meron po tayong kapatid Tiyo. Oh, Tiyo. Tapos yung anak niya mga kapatid nakilala niyo po? Si Iyok ba? Si Iyok. Iyok bang tawag niyo doon? Riolito. Nung nakaraan po nabaptize ko siya. So ngayon, yun yung hiningi niya sa Ama na sabi niya, gusto ko Brad, gusto ko talaga na yung lahat ng mga kababayan ko doon sa lugar ng papa ko, ma-deliver talaga. Kasi siya mismo, naunawaan niya mga kapatid. Talagang naunawaan niya yung na mahalaga pala Hindi po. ang kaligtasan ng tao. No? Mahalaga pala sa amahan yun, yung kaluluwa ng tao. Kaya kung ano man yung natamasa ng pagpapala niya, gusto niya magpaabot sa inyo. Kaya mga kapatid, kahit gaano kalayo, basta nangailangan ang kaluluwa ng kaligtasan, pupuntahan po ng Ama yan. Yun yung grasya. No? Yun yung blessing na ibibigay po sa atin ng ating Ama na narito po tayo. Amen. So ngayon, sit up na lang po natin, no? Para talaga makakuan tayo mga kapatid. Kasi kinakailangan gawin po natin to ng yung sincero. Kuan talaga. Si kuan nga yung nag-usap yung yung anak mo. Gusto niya talaga na makapasok ka rin dyan sa kasi mismo talaga sabi niya, ako dati nagsisimba ako sa ibang religion pero iba yung naramdaman ko nung pumasok ako sa kaharian. Sabi niya, dinadala nga daw sa dati ni kuya niya. Sabi nga niya, parang nagsisinungaling din ako. Kasi pag pumunta ako, sumama sa kanila, wala man ako naramdaman doon, Brad. Di parang nagsisinungaling sama. Kasi sabi niya, hindi na muna ako sasama. Sabi daw niya sa inyo na. Pero ngayon, nung nakapasok siya sa kaharian, iba yung naramdaman niya. Kaya ngayon, balang araw, pupunta din sa dito para din sa inyo. Ipapaabot din sa inyo. Kasi ngayon mo hindi siya nakasama kasi nasa work siya ngayon sa trabaho. Hindi siya pwede mag-absent. Hindi siya pwede mag-absent. Pero nangyayari pa rin na nakapunta pa rin kahit wala siya, pero napupuntahan po kayo ng mga anak na sons and daughter ng anak. So ito po yung sinasabi ni pastor na darating daw yung mga anghel, no? Hindi na yung anghel na sa langit na may kuhan. Dito, may anghel tayo na ibig sabihin mga batid, may katawan tayo. Anghel na may gulong. May espiritu tayo na may katawan. Ano po yung kuhan natin dito? May dalang gulong. So itong pumupunta dito, kung iano to sa spiritual, mga anghel po pumutik. Bakit? Kasi ito yung nagdadala ng mensahe. So mensahe po na siyang magbigay sa atin ng kaalaman, karunungan, kung paano natin masunod ng buong buo ang kalooban ng ating Ama. Parang may bulutot kung ano na to. Puno. So wala nang mga katanungan. Sister, Bulutong baka meron kayong mga tanong, butas. mga pangutana. Oo. Oh, Bisaya. No? Alam mo kapatid, ang mga Bisaya, ang lingwahe sa langit mga Bisaya. Bisaya. Kasi ang appointed sa Bisaya. Oh, Bisaya. So ibig sabihin, hindi na tayo mag-aral pa ng Bisaya. Alam na natin Bisaya eh. No? So wala nang mag-ano na tayo, mag-closing prayer na tayo. Tumayo po tayong lahat. Papasalamat tayo sa ating dakilang Ama. So mga kapatid, iyoko po natin ang ating mga ulo, pikit po natin ang ating mga mata. First the Father's name, hallelujah. Dakila at makapangyarihan naming Ama, ang aming Panginoon Kristo na may likha ng lahat ng bagay. Salamat po Ama sa mga pagpapala po Ama na inyo po pinagkakaloob sa amin. Salamat po Ama sa mga kaalaman karunungan, higit sa lahat Ama sa inyo pong bansang kaharian, na ngayon Ama, narito na po sa lupa, na inyo na pong pinagharian sa pamagitan ng iyong hinilang anak. Ama, patuloy po kaming humingi Ama ng lubos na kaliwanagan. Amen. Patuloy po kaming humingi Ama ng malalim pang kaalaman patungkol po sa iyong salita ng aming po mga tinatalakay po sa araw na ito, na itong lahat po Ama ay titimo po sa mga puso't isipan sa lahat po narito. At ito po Ama ay kanila po isa sa buhay na sila po Ama ay mangako po mula ngayon, hindi na po ang kanila pong kalooban ang masusunod, kundi ang inyo na pong kalooban ang siyang matutupad sa kanilang buhay. Pagpalain niyo po sila Ama, lahat po ng pangailangan po nila Ama, alam po namin na binigyan na po ng katugunan. At spiritual na pangailangan sa bawat isa sa amin, na kami po'y patuloy din humingi Ama ng kalakasan ng aming pisikal pangatawan, sa aming spiritual na pangailangan, at kami po Ama ay isa na ngayong
tunay na mga sons and daughters na sumusunod sa iyong kalooban. Pagpalain Amen. niyo po, Ama, ang aming pong ginagawa ngayon na Bible study, na sa aming pong pasamantalang paghiwalay, ang bawat isa po sa amin uuwi sa bawat pamamahay nila, Ama, na dala-dala po ang mga pagpapalang espiritual na inyo pong pinagkakaloob po sa bawat isa sa kanila. Hallelujah, Kaya, praise Ama, the binabalik po namin ang buong papuri, papasalamat, kaluwatian sa inyo pong dakila at pagpalang pangalan ng aming pong Panginoon na may likha ng lahat ng bagay. Through your Son, ang lahat ay magsasabing Amen. Amen. Palakpakan natin mo ito ng ating Ama. Praise the Father. So, ang aso, pag pumapalakpak po tayo, hindi talaga na I can do anything. I can do all things. With you gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. The strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. I believe in you. Amen. Praise the Father.